Hello and welcome to our Psych 101 series. Hindi ko na papatagalin, roll the intro. Bago natin pag-aralan yung mabibigat na terms, pag-aralan muna natin what is psychology. Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. Ano naman ibig sabihin nun? Pag-aralan natin part by part. Scientific study, meaning it follows the principle of scientific method. Anong ibig sabihin nun? Hindi tayo nang hula-hula ng isip ng tao. Basahin nga na sa isip ko. May empirical data tayo. Data gathered from observation, experimentation. Hindi ito nakabase sa opinion ng ibang tao. Behavior. Behavior just means actions. How we act and respond sa environment natin. Katulad ng eating, talking to your crush, mental processes. Ito yung mga bagay na nasa loob ng isip mo. Like yung thoughts mo, yung emotions mo, yung memories mo. In simpler terms, psychology is all about using science to figure out why we do the things that we do and why we think the way we think. Oh, gets mo na. So ano naman yung goals ng psychology? Isipin mo lang yung malaring na dagat, depth sea. Hirap mo naman patawanin. First, to describe human behavior. Second, to explain kung bakit nangyayari itong mga behaviors na to. To predict how, why, and when mangyayari itong mga behaviors na to in the future. Fourth is to control, modify, and improve these behaviors to better the lives of individuals and society as a whole. O yan, ano naman yung mga ginagawa ng mga psychologists? Kung sa tingin mo yung ginagawa ng psychologist is yung nakaupo sa couch, nagtitake ng notes habang may kausap na client, you're partly right. Kung hindi mo alam, researchers din yung mga psychologists. May dalawang klaseng research silang ginagawa. Pure research or applied research. Pag-usapan natin yan. Pag sinabing pure research, gusto lang nilang pag-aralan for the sake of knowing more. Wala silang immediate solution na tinatry isolve. For example, kung paano gumagana yung memorya. Pwede rin kung paano nakaka-influence yung emotions sa decision making ng isang tao. Pag-applied research naman, from the word applied, ina-apply nila yung mga findings nila sa psychological research to real-world issues. For example, kung paano natin i-improve yung workplace productivity, yung pag-develop ng mga better therapies, or pwede rin yung pag-address ng mga mental health challenges. Ang mga psychologists din po pwede magturo. Pwede sila magturo ng psychology sa mga estudyante at various levels. And lastly, to practice. Yan naman siguro yung reason kung bakit halos lahat tayo nag-take ng psychology. To apply our knowledge in practical setting. Ngayon, malawak yung field ng psychology. As in, sobrang lawak. Hindi ka maubusan ng pag-aaralan dito. 5 lang banggitin natin makatulugan mo ko. First is yung abnormal psychology. Dito pinag-aaralan kung paano mag-diagnose and mag-treat ng mental disorders. School or educational psychology. Tumutulong to sa mga estudyante para ma-address yung mga learning issues and para mapa-improve yung teaching. Third is yung developmental psychology. Dito pinag-aralan kung paano nagde-develop yung thoughts and behaviors natin from birth to old age. Fourth is yung environmental psychology. Dito pinag-aralan kung paano nakaka-apekto yung surroundings natin sa behaviors natin. Fifth is yung experimental psychology. From the word experiment, gumagamit sila ng experiment para maintindihan yung mga psychological processes. Uy, gising. Pag-usapan naman natin yung history. Well, I know boring talaga yung history, pero pahapiwan lang natin. Konti lang, promise. Noong unang panahon, nag-start yung psychology as a branch of philosophy. Ito yung time ng mga famous philosophers katulad ni Socrates and Plato na patambay-tambay lang while debating life's biggest question. Tulad ng kung different ba yung mind natin sa body natin. Fast forward ng 1800s and we have William Wundt. Siya yung father of psychology. Pag tinanong kayo kung sino yung father of psychology, hindi si Sigmund Freud yun. Si William Wundt yun. O di ba magka-rhyme? Siya yung una nagbukas ng psychology lab sa Germany trying to measure things katulad ng sensation and perception. Then, we have William James. Siya yung nagsabi na we should focus on how our thoughts help us adapt to the world. Ito na yung tinatawag na functionalism. Tandaan niyo, pag-aaralan pa natin mamaya yan. And of course, huwag natin kalimutan si Sigmund Freud. Siya na yung nag-start ng theory about the unconscious mind. Okay, enough of that. Pag-aaralan natin yung major school of thoughts in psychology. Yung mga major lang ha. First is yung structuralism. Nag-focus sila by breaking down mental processes into basic components para maintindihan nila yung structure ng mind. For example, isipin mo na lang yung kotse. Yung mga structuralists, tinitingnan nila yung mga individual parts. Yung gulong, yung manibela, yung upuan, para maintindihan kung ano ba talaga yung kotse. What makes a car a car? Yung functionalism naman, from the word function, nagfo-focus sila sa purpose. Yun yung keyword, purpose, ng mga mental processes and behaviors natin para maintindihan kung paano ba tayo nag-adapt as individuals. Kung paano tayo nakapag-adapt sa environment natin. For example, bakit ba tayo natatakot? Para makasurvive tayo, para makalis tayo sa danger. Third is yung behaviorism. Dito, pinag-aaralan lang nila yung observable. Yung behaviors natin, ini-ignore na nila yung mental processes. Kasi mahirap daw i-measure. Naniniwala sila na lahat ng behaviors daw ay napag-aaralan through interaction with the environment. For example, binibigyan mo yung bata ng candy every time na magsabi siya ng po and opo. Masashape yung behavior ng bata kasi may reward na. Thus, magiging polite na yung bata. Fourth is yung psychoanalysis. Promise magsasawa ka dito pag-aaral mo lahat ng pinagsasabi ni Sigmund Freud. Dito na tayo mag-focus sa unconscious mind and kung paano ito nakaka-influence na behavior. Dito na tinitingnan yung mga childhood experiences natin para maintindihan yung mental processes and behaviors natin ngayon. For example, may taong takot sa tubig. Hindi nga ma-explain kung bakit. Ini-explore ng mga psychoanalysis yung childhood experiences ng isang tao para malaman bakit ba siya takot sa tubig. And last na yung kay Gestalt. Siya lang yung opposite ng functionalism. Imbis na pinag-aaralan yung individual parts, sabi sa Gestalt
about psychology, dapat daw tinitingnan ng whole picture. For example, tumitingin ka ng painting, dapat di mo daw tinitingnan yung mga individual strokes. Tinitingnan mo yung whole picture, yung whole painting. Well, dati yun. Pag-aralan naman natin yung mga contemporary perspectives. Kasi yung modern psychology, more flexible na siya. Open siya sa pag-integrate ng mga ideas from various school of thoughts. Para mas broader, at saka para mas maintindihan pa natin lalo yung human behavior. First is yung biological perspective. Dito pinag-aaralan yung brain natin, yung body natin, kung paano sila nakaka-affect sa behavior natin. For example, si mga researchers, pinag-aaralan nila kung paano nakaka-influence yung mga brain chemicals sa mood natin. Para mas maintindihan pa natin yung mga issues katulad ng depression. Second is yung cognitive. Dito pinag-aaralan kung paano nakaka-apekto yung mga thoughts natin sa behaviors natin. For example, kung narinig mo na yung cognitive therapy, nakakatulong yun para ma-change yung negative thinking patterns natin to feel better. Next up is yung humanistic perspective. Dito na yung in-emphasize yung personal growth and the idea that people are generally good. Para malaman nila yung purpose nila, yung happiness nila sa buhay nila. Another perspective is yung psychodynamic perspective. Kuya, ano ba different ba yung psychodynamic na yan tsaka yung psychoanalysis ni Freud? Well, yung psychodynamic perspective is rooted siya sa ideas ni Freud. Di ba nga, sabi ko kanina, yung psychoanalysis ay nakafocus sa unconscious conflicts, yung mga unconscious mind, and yung childhood experiences. Pero yung psychodynamic perspective ay kinoconsider din yung mga relationships natin, yung social influence. Technically, broader lang siya, flexible version ng psychoanalysis. Next, learning perspective, also known as behaviorism. Dito tinitingnan how we learn from our environment, kung paano nakaka-shape ng behavior yung rewards and punishment, and also kung paano gumagana yung conditioning. And lastly, last na talaga to promise, is yung socio-cultural perspective. Dito pinapakita kung paano nakaka-affect ng behavior, yung culture and social factors, para maintindihan natin kung paano nakaka-affect yung different backgrounds, and also yung mga group influence sa pag-shape ng behavior natin, ng pag-isip natin. Yun lang naman. Kung hindi ka pa naintindihan, comment down below. And also kung may suggestions ka para mapaganda pa natin yung mga next videos natin, please tell me. Yun lang. Bye-bye.